Imposible namang mawala yun. Hindi kaya yun yung suot niya nung sumabog yung yate? Tita, imposible. Kasi hindi naman niya ginagamit yun lately. Malay mo, baka nagkataon na yung suot niya nung araw na yun. Kanino galing yung bulaklak? Ayun po siya. Mom? Oh my God. Tita! Yung babaeng nakita ko sa burol ni Mami, suot niya yung wig! Tita, hindi kaya si Mami yun? Tita, hindi kaya buhay si Mami? Hindi kaya siya yun? Ano ka ba? Ito na naman tayo, Zoe. Hindi totoong buhay ang mami mo. Wala na siya. Patay na ang mami mo, Zoe. Tita, hindi siya talaga yun kasi nawawala yung wig dito. Tama na, Imposible Zoe, naman, Tita. please. Ano ka ba? Zoe, sabi! Tama na, Zoe! Ano ba? Hindi porke may nakikita kang babae na may suot ng kapareho ng wig ng sa mami mo, siya na yon. Hindi buhay ang mami mo. Tama na, Hindi, Zoe! siya talaga yun, Tita. Imposible mo wala yun. Wake up! Stop! Tama na, Zoe. Please! Your mom is buried 6 feet below the ground. Ayaw mo maniwala? Ha? Ayaw mo maniwala? Sige, pumunta ka doon. Hukayin mo ang mami mo. Tara! Sorry, Tita. Oo, tama ka. Nilibing natin si Mami. I'm sorry kung nisip kong buhay siya. I'm sorry. I know it's tough on you, but I'm here for you, Zoe. Okay? I will help you get through this. You're like a daughter to me. Alam mo, mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Update mo na lang ako, tawagan mo ko kung ano man. Okay? Kailangan ko lang talagang umalis muna. I'll visit you again soon. Okay? Sige. Rest ka muna. Ingat ka dito. Hello? Hello, Joy! Di ba off mo today? May favor ako. Pwede ka ba magpunta ng hardware? May papabili ako. Tapos mamaya samahan mo ko. Oo. Sige, sige, sige. Bye. Talaga? Si Doc Carlos? Bakit siya biglang nagkaganon? Siguro kasi, Dok, sobrang bigat nung pinagdadaanan niya. Baka nawala siya sa tamang pag-iisip kaya naging taong grasa siya. Pero, paano nakilala ni Ma'am Lynette kung taong grasa siya? Sigurado ba ang nanay mo na si Doc Carlos yun, Doc? Annalyn, Doc Lindon. Hari, Nag-uusapan niyo ba yung dad ko? Nasaan siya? Hari, nakita kasi siya ni nanay eh. Wala daw siya sa tamang pag-iisip niya. Sabi pa nga ni nanay, parang naging taong grasa daw siya eh. What? Hindi totoo yun. Baka nagkakamali lang si Tita Lynette. Hindi, imposible yun. Hindi siya pwede maging taong grasa. Yun yung sabi ni nanay eh. Doc, hindi ka ba nagdududa na biglang nagkaganon si Doc Carlos? Bigla na lang siya naging taong grasa? Kasi nakita ko pa lang siya sa yate. Annalyn, nasaan na siya? Hahanapin ko si Dad. Sorry ha, hindi ko kasi alam eh. Si nanay kasi yung may alam, pero tatanungin ko si nanay. Nay. Nay, nasabi ko na po kay Harry yung tungkol kay Doc Carlos.
Tita Lynette, I need to find my dad. Nasaan siya? Hindi pa ako pwedeng matahimik hanggang hindi ko pa siya nakikita. Harry, kahit naman sabihin ko sa'yo, sigurado akong wala nandun yung tatay mo. Kasi pinaghahanap pa siya ng mga pulis eh. Hindi, Tita Lynette, kung totoo po yung sinasabi ni Annalyn, then kailangan ko po siyang tulungan. Alam ko marami po siya naging kasalanan, pero tatay ko pa din po siya. Hindi ko po siya pwedeng pabayaan. At kahit naging masama po siya, mahal ko pa din po siya. Harry, alam ko masakit para sa'yo yung mga nangyayari sa tatay mo. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa na dito kami para sa'yo, ha? Welcome ka sa bahay namin. Kung gusto mo, dun ka muna. O, Tita Lynette, hindi po. At kung totoo po na pag-gala-gala lang siya sa kalye, then no, kailangan ko po siyang hanapin. Excuse me. Harry! Harry, Nay, sandali! Nay! Okay lang po, ako na po yung susunod sa kanya. Excuse me lang daw. Napo, Nay. Harry? Annalyn, alamin mo naman sa nanay mo kung nasan si Daddy, oh. I'm begging you, nakikiusap ako. Please, kailangan ko siyang hanapin. Nakikiusap ako sa'yo. Please, Annalyn, please, kailangan ko Sige, siya. Harry. Kakausapin ko pati sina Lola. Tatanungin ko sa kanila kung alam ba nila kung nasan yung daddy mo. At sasamahan na rin kita na hanapin siya. Doc Lyndon, kamusta ka na? Ito po ang nagpapagaling. Ma'am Lynette, salamat sa pagbisita po, ah. Oo naman. Tsaka, may isa pang rason kung ba't ako nandito. Binigay ko na yung resignation letter ko. Kasi, marami nang nangyari. Gusto ko muna magpahinga. Ma'am Lynette, yung kay Doc Carlos po ba, totoo po ba yun? Naawa nga ako sa kanya eh. Parang nawala na siya sa katinuan niya. Alam mo, nung nakita ko siya, ang tumi-tumi niya. Tapos, meron siyang kinuhang pagkain dun sa basura, tapos kinain niya. Ewan ko, parang iba na siya eh. Ma'am Lynette, sabi sa akin ni Annalyn, nung nakita ni Doc Carlos yung mga pulis, bigla na lang siyang tumakas. Ma'am Lynette, hindi kaya posibleng hindi totoo na nawala siya sa katinuan niya? Na napapanggap si Doc Carlos para maawa kayo, or makalapit siya sa inyo. Kasi nakita ko po siya sa yate eh. Matino siya, pati yung kilos niya. Alam mo, yun din yung huling pagkikita namin. Okay naman siya eh. Ang ibig mong sabihin, pwedeng nagpapanggap lang si Carlos? Na niloloko lang niya ako? Ma'am Lynette, alam niyo po mas mabuti na mahuli si Doc Carlos para ma-assess siya ng mga professionals. Para malaman natin kung nagsisinungaling siya.